Kapag napunta ka ng hell, lifetime kang parurusahan doon sa apoy ng impyerno. Joke ba? Biro? Hindi. Dahil hindi siya biro, si Jesus Christ, nagbigay ng buhay sa cross. Kahit siya'y pinako, kahit siya'y duguan, nilagyan ng koronang tinik, binata niya ang lahat ng hirap, kasi hindi biro ang mapunta ka ng hell. Ayaw ni Jesus Christ mapunta ka doon. Kahit siya'y tinatawanan, wala siyang pakialam. Magawa lang niya yung mission niya sa lupa. Anong mission niya? Kundi iligtas tayong mga tao. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Si Jesus yun, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang solusyon pala sa problema nating mga tao, pagsampalataya kay Jesus upang hindi ka mapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Ang question, lahat ba ng tao sumasampalataya kay Jesus? Hindi lahat sumasampalataya. Kaya nangangaral kami ng Word of God upang ang tao sumampalataya kay Jesus Christ. Madala ang mga tao kay Jesus Christ upang magkaroon ng kaligtasan. Sabi ng Romans chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ngayon, yung gift na ito, yung gift of God, yung eternal life. Nasa tao kung tatanggapin mo. Gusto kang bigyan ni Jesus Christ ng eternal life, ng buhay na walang hanggan. Bakit buhay na walang hanggan? Kasi sa mundong may katapusan ang buhay. Pero yung gift niya, eternal life. Saan yon? Yung pupunta ka ng heaven. Pagdating ng panahon, tumanda ka sa mundo, mawawala ka sa mundo, yung iba hindi na dumarating sa punto ng pagtanda na mamatay na agad sila. Meron ka pa ring pag-asa. At ang pinakadakilang pag-asa, yung mapunta ka ng heaven. Sa pamamagitan nino, ni Jesus Christ na nagbibigay ng eternal life. Jesus is the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through Him. Mahal ka niya, ang response mo is, Lord, mamahalin din kita. Kasi ang pinaka-utos niya, kung alam niyo sa New Testament, alam niyo ba yung pinaka-utos niya? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. It's about love. Kaya kung magmamahal ka man lang, pinaka-the best mahalin siya. Bakit? Hindi ka niya iiwan. Kailanman nung minahal ko si Jesus Christ, wala akong natandaan na iniwan ako ni Lord. Kung walang nagpapahalaga sa pag-ibig mo, si Jesus Christ, papahalagahan ang pagmamahal. It's about relationship. Nasa iyo, tatanggapin mo siya o hindi. I-reject mo siya o hindi. Gusto niyang ayusin ang buhay mo. Sa tingin mo, itong rockista, hindi niya nabago? Nabago buhay ko. Natulungan niya ako. Bakit? Nakipagrelasyon ako sa kanya. Meron siyang kapangyarihan, meron siyang kakayahan na hindi ko kayang gawin ang magbagong buhay. Siya ang may kakayahan nun. Kahit boyfriend mo, hindi ka kayang baguhin. Kahit yung crush mo, hindi ka kayang baguhin. Tanging si Jesus Christ lamang ang makapagpabago ng buhay mo.